shot. Ito, durog si Padilla ni Tulfo. Dinurog. No? Pinulbos. Sinupalpal si Cayetano ni Soto. Ito, mga na to. 4 years daw siya na lawyer. Pinagyabang na naman yung pagiging abogado. Pero naku po, supalpal siya kay Tito Sen. Nga 29 years nang gumagawa ng batas. Diyos ko po, Rudy. Pakinggan natin, Attorney Enzo Recto, pasok. Attorney, make a love shoutout. Good evening. Mga kabunyog, mga kababayan, welcome sa isang namang episode ng ating Kape at Kwentuhan. O mga kabunyog, ang ating topic ngayon sa ating Kape at Kwentuhan tungkol po sa nangyari ngayon. Araw po ng Lunes, July 20. Nag-session po uli ang impeachment court. At naging mainitan kanina. Naging mainitan kanina ang mga sagutan, mga kabunyog, mga kababayan. Durog si Padilla ni Tulfo, supalpal si Cayetano ni Soto. Kung ano ang kanilang mga pinagdiskusyonan. Anong nangyayari? Naglo-loading. Dali. Attorney, what's happening? Bakit nga eh? What happened? Pag-usapan natin yan. Yan ang topic natin sa ating Kape at Kwentuhan. Mga kabunyog, mga kababayan. Maganda itong ating topic ngayon. Supalpal na naman si Padilla eh. Kabunyog Mayla, shout out po sa inyo. Si Cayetano naman, Pak! durog si Padilla ni Tulfo, supalpal si Cayetano ni Soto. Kung bakit at ano ang kanilang pinagtalunan, Green mo, Fana, magandang araw, Don Official. Okay. Hello po sa inyo, kay John. Butata daw yung dalawang paepal, sabi ni Kabunyog Jed Ublas. Hindi, matindi talaga ito kanina, mga kabunyog. Napanood nyo naman, Kabunyog Koreans. Napanood natin lahat. Xiansheng. Leo Dicano, kumusta po kayo? Shout out sa inyo. Ganun din kay Jerry Runo sa Cavite, si Rodino. Yan. So ngayon, pag-usapan natin ito. Ano ba ang nangyari? Ano ba ang nangyari kanina? Unang-una, pasok. Banat. Si Ruben Padilla kasi kanina, mga kabunyog. Unahin natin si Ruben Padilla. Itong si Ruben Padilla, nag-motion. Nagmanifesto. Kanina, ginagamit sana ni Ruben Padilla yung impeachment. Sa kanyang personal. Ginagamit niya yung impeachment court kanina para sagutin ang ombudsman. Ay kasi di ba nung nakaraang linggo, sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, binaliwala daw, inignore daw ni Padilla yung kanilang subpina. Kasi nga may kaso, may reklamong obstruction of justice si Padilla. Kasama ni Aplasca at saka ni Cayetano tungkol sa pagpapatakas kay Bato de la Rosa. Sabi ni Ombudsman Boying Rimulya last week, si Cayetano sumagot. Si Aplasca naman humingi ng extension to file counter affidavit. Pero si Padilla hindi man lang hindi man lang nihay-nihoy. Hindi man lang nagpaabot kung ano ang niya. Parang dinididma, binabaliwala ang ombudsman. Sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, so be it. Kung ano ang gusto niya, bahala siya. Basta't binigyan siya ng pagkakataon, mag-submit ng counter affidavit, inignore niya, so be it. Naku, nawawala internet natin, mga kakabsat Anyari. Delayed ba si Maestro? Delayed. Nagbabuffing yung ating Bakit niya? Ang lakas-lakas ng internet natin. 300 plus mega. Bahala siya. Pero kanina, pagsisimula pa lang ng impeachment trial, nagsalita na kaagad si Padilla. Sabi ni Padilla, hindi totoo yan na binaliwala ko ang ombudsman. Yung gano'n na naman si Padilla. Kung ICC yan, pwede pa. Pero kung ombudsman, hindi. Kaya hindi daw totoo na inignore niya ang ombudsman. Sabi ni Ruben Padilla, mga kabunyog. Yan ang sabi kanina ni Padilla. Kung ano-ano naman mga sinabi ni Padilla kanina eh. Pero binaras siya ni Erwin Tulfo. Binaras siya ni Erwin Tulfo. Sabi ni Senador Erwin Tulfo, huwag nating gamitin ang impeachment trial sa mga personal nating issue. Ang impeachment trial impeachment court, create itong korte na to
para kay VP Sara Duterte. Kasi nga may mga articles of impeachment na final kontra sa kanya. So dapat niyang sagutin ito. Kaya nag-create ng impeachment court para kay Sara. So ibig sabihin, kung may issue si Robin Padilla kay Ombudsman Boying Rimulya at gusto niya itong sagutin, huwag gamitin ang impeachment court doon. Kasi hindi naman pang impeachment court yon, hindi naman pang impeachment trial yon. Tama naman si Senador Erwin Tulfo, o di ba? Durog si Padilla doon. Ha? Bakit naman kasi kung anong-anong issue na lang ang dinadala sa impeachment court? Halimbawa, nung nakaraang linggo ng Miyerkules, nagsalita rin yan si Padilla. Ang issue naman ni Padilla, yung sinabi ni Director Matibag ng NBI na iimbestigahan si Cayetano, Alan, tungkol doon sa di umano'y anomalya sa Southeast Asian Games noong 2019. Pinabwelo na noong nakaraang linggo si Padilla, sumunod pa si Alan Peter, sumunod pa si Pia, nagdrama pa. Sa pagkakataong ito ngayon, ayaw na ni Senador Erwin Tulfo. Sabi ni Senador Erwin Tulfo, tama na. Ha? Napapahaba ng masyado ang impeachment trial. Hindi naman tungkol na sa trial ni Sara, ni VP Sara ang pinag-uusapan. Maraming mga senador, personal nilang mga issue ang nagiging topic. Ha? Magsasalita, hihingi ng pagkakataon sa presiding judge. Kaya Chis Escudero, pagbibigyan naman ni Chis Escudero, tapos pag nagsasalita na, hindi naman related sa impeachment. Ha? Katulad noon, ang binabanggit ni Padilla, hindi naman tungkol kay Sara, tungkol sa sarili niya. Yung sagot niya kay Ombudsman Boying Rimulya. O ano naman ang koneksyon noon? Anong connect? Anong relevance ng issue nung sinasabi ni Padilla tungkol kay Ombudsman Boying Rimulya? Hindi yun tungkol sa impeachment ni Sara. Kaya durog si Padilla kay Erwin Tulfo. Sabi ni Erwin Tulfo, wag nating gamitin ito. Wag nating gamitin. Kung mayroon kayong mga issue sa sarili nyo, may gusto kayong sagutin na issue, wag dito. Wag impeachment court. Kasi ang impeachment court ay para kay VP Sara Duterte, sabi niya. Ito yung korte na create para mabigyan si Sara Duterte ng pagkakataong sagutin ang mga akusasyon sa kanya. Yun yung mga kabunyog. Ay bakit mo uungkatin yung issue ni Padilla kay Ombudsman Boying Rimulya? Kasi sinasagot ni Robin Padilla si Boying Rimulya na hindi naman totoo na hindi siya sumagot. Hindi naman totoo na inignore niya. Ang totoo daw, nag-submit siya ng counter affidavit. Okay, karapatan naman ni Robin yon na sagutin. Sagutin si Ombudsman Boying. Pero wag doon sa impeachment court. Tama si Senador Erwin Tulfo. Di ba? Durog si Padilla doon. Kaya humahaba ang impeachment trial, hindi naman natungkol sa impeachment. Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya tama yung argumento ni Senador Erwin Tulfo. Durog si Padilla doon. Kaliwat kanang sampalang inabot. Mga kabunyog, mga kababayan, di ba? Yan? Talagang tama naman yung punto. Masyado nang humahaba ang impeachment trial. Ang mga tao nga nagre-react na ano ba naman yan? Impeachment trial, ang haba-haba na. Kailan ba matatapos yan? Pero ang issue sa impeachment, hindi naman tungkol sa impeachment. Yan, mga kabunyog, mga kababayan. So ngayon, ang isa pang nangyari kanina, si Cayetano, nagsalita na naman, pinagtatanggol si Robin. Syempre, on the rescue siya kay Robin kasi napahiya si Robin Padilla. Nasupalpal ni Erwin Tulfo eh. So on the rescue si Alan Peter Cayetano. Ano naman ang sabi naman ni Alan Peter Cayetano? Sabi ni Alan Peter Cayetano, ay hindi naman. Yun namang mga binubukas daw na mga issue, importante rin daw yun sa impeachment. Sabi ni Alan Peter, importante rin yun sa impeachment. Kasi tungkol yan sa integridad daw ng impeachment court.
Sabi ni Alan Peter Cayetano, tungkol yan sa integridad ng impeachment court. O bakit daw nila nire-raise yung issue na kinasuhan siya ni Matibag o iniimbestigahan siya ni Matibag? Bakit niya daw nire-raise yung issue na yon? Ay kasi daw ginigipit siya. Gusto siyang kumbaga wini-weaponize o ginagamit ang batas para yung mga senator judges ay yumukod. Kumbaga sumunod sa kung ano ang gusto. Kaya siya daw halimbawa iniimbestigahan siya ng NBI para panghinain ang kanyang laban. Para hindi na siya kumukontra, sabi ni Cayetano. So ang issue daw doon, integrity na mismo ng impeachment court. So tama lang daw na i-brought up niya yung issue na yon. Pero may masama kasing sinabi si Cayetano May masamang sinabi. Masyadong mainsulto ang bibig. Pinagyabang. Sabi ni Cayetano, sabi daw ni Joker Arroyo, wag na daw makipag-argue sa hindi naman abogado pag ang usapin ay legal. Ganon. Ganon ang sinabi ni Cayetano. Nagmayabang na naman. Sabi ni Cayetano, sabi ni Joker Arroyo, it is useless to argue a legal point with a non-lawyer. Kaya ka nga nag 4 years na law school at nagbabar. Binanggit niya si Miriam, si Joker Arroyo daw. Si Miriam Kapag legal Tantano. point or issue, huwag ka na daw maki-argue sa non-lawyer. Masyado namang mainsulto naman yung statement na yon ni Cayetano. Kaya ang ginawa, tumayo ngayon si Senador Soto, si dating Senate President. Sabi ni dating Senate President Soto, mga kabunyog kanina, I do not have 4 years. Oy, nabitin tayo doon. Again guys, sa mga bagong pasok, huwag kalimutang mag-like and subscribe. Balikan natin yun. Statement na yon ni Cayetano. Kaya ang ginawa, tumayo ngayon si Senador Soto, si dating Senate President. Sabi ni dating Senate President Soto, mga kabunyog kanina, I do not have 4 years of law, but I have 29 years of lawmaking. Yun. Supalpal si Cayetano ni Soto Bakit? Bakit? Ang kaalaman ba nakukuha mo lang sa pag-aaral ng law? Hindi naman lahat ng kaalaman nakukuha mo sa pag-aaral ng law. Tama si Senador, si dating Senate President Tito Soto. Okay, 4 years kang nag-aaral ng law. Okay, natuto ka doon tungkol sa batas. Kasi tungkol sa batas ang pinag-aralan mo sa 4 years ng abogasiya. Pero hindi man nag-aral ng abogasiya si Soto, sabi niya 29 years naman siyang naging senador. Sa tagal niya na yan na naging senador siya, 29 years, ang dami niyang natutunan. Totoo lang naman. Nakita naman natin si dating Senate President Soto. Pag nagpipreside siya bilang Senate President, hindi mo naman iisipin na hindi siya lawyer Di ba? Hindi mo naman iisipin na hindi siya lawyer. Pag nag-a-argue si Soto, kinakantsawan siya, itbulaga. TVJ. Pero ano naman yan si Soto naman yung isang tao na kahit sabihin mong artista yan, pero bilang senador, napunuan niya na rin yung kung ano man kakulangan niya. Hindi man siya abogado, pero sa experience niya bilang mambabatas, bilang senador, 29 years sabi niya. Wag namang tawaran ang pagiging niya, yung kaalaman niya tungkol sa batas. Ang kaalaman niya bakit? Abogado lang ba ang may alam tungkol sa batas? Tama naman yun Sa totoo lang, ang problema kasi naman sa ilang mga abogado, hindi naman lahat. Sila Cayetano lang yan, sila Marcoleta, Pati si sila Pia. Pia. Masyado nang mayabang. Yun. Akala mo, dahil lawyer, magagaling na. Akala mo pala, bilang lawyer, kayo na lang ang may monopolyo ng kaalaman sa batas. Mali naman yun Mali naman yun, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya mapang-insulto naman, mapanlait yung statement ni Cayetano. Sabi ni Cayetano, kinukot niya si Joker Arroyo, hindi daw dapat ang isang lawyer makipag-argue sa isang non-lawyer pag ang issue ay tungkol sa legal point. Wala, daw yan. Hindi daw tama yan. Sus naman, ang yabang naman ni Cayetano. Ang yabang naman ni Cayetano. Sa totoo lang, hindi naman ganyan ang batas ba? Magkakaroon ka ba ng kaalaman sa batas kapag nag-aral ka lang ng law? Hindi naman. Katulad nga ng sinabi ni dating Senate President Soto, yung tagal niya sa pagiging lawmaker, senador, marami na rin siyang nalaman sa batas. So wag namang tawaran. Tama rin naman yun. Tama rin naman yun. Saka marami rin namang mga abogado na abogado nga. Pero nagkakamali rin sa kaalaman sa batas. Tingnan niyo si Marcoleta. Abogado yun. Pero tingnan niyo, bakit hindi niya alam na ang plunder ay hindi lang naman
laging public funds ang involved. Pwede rin namang private funds. Na ang plunder ay hindi lang naman lagi na malversation o corruption. Na ang plunder, yung tumanggap ka ng gift mula sa private person by reason of your office, ang amount na involved ay more than 50 million, series siya ng acts, pasok pa rin yan sa plunder. Hindi naisip ni Marcoleta yun. Kaya nga nakulong siya eh. Akala niya, tama yung mga argumento niya. Di ba? Ang laking error yung nagawa ni Marcoleta. Lawyer yan. Di ba? Kaya wag namang mayabang si Cayetano. Wag namang mayabang, hindi naman ang lahat ng kaalaman sa batas ay lawyer lang ang nakakaalam. Hindi naman ganoon 'yun. Hindi naman ako nagmamayabang ng ganoon. Bakit nakikipag-argumento ba ako sa mga hindi lawyers? Hindi. Kahit hindi ka lawyer, marami ka rin namang pwede namang marami ka pa ring alam sa batas. Ano naman 'yun? Wag ganoon. Kaya lang yan nga, arugante kasi itong magkapatid na ito, si Alan Peter sa si Pia. Mga arugante. Akala mo sila lang yung marunong sa batas eh. Kaya medyo na dating Senate President Soto. Sabi niya, 4 years sa law. Ako, 29 years sa lawmaking. Ibig bang sabihin, wala man lang siyang alam sa batas? Tama, no? Supalpal si Cayetano ni Soto, Okay, mga kabunyog, mga kababayan, alright. Magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Durog na durog. Salamat, Attorney Enzo Recto. Punta natin si Professor Antonio Contreras. Meron siyang sinasabi. Countdown tayo in 30 seconds. Here we go.